Step 1. Download Windows 10 ISO. Una, i-open ang web browser at i-type ang download Windows 10. I-click ang unang link. Tapos i-scroll down po natin. At kapag may nakita kayong Create Windows 10 Installation Media, i-click ang Download Now. At maghintay po tayo ulit. Kapag may nakita kayong Application Notices and License Terms, i-accept lang po ito. Piliin ang option na Create Installation Media at i-click ang Next. Huwag po natin po ito papalitan at i-click ang Next. Tapos, piliin ang ISO file para ma-burn ang ISO file to a DVD later. At i-save po ito sa desktop at mag-create po ng folder at pangalanan nating Windows 10. Then, i-click po natin ang save. Then, maghintay po tayo ulit. Tapos, i-click ang finish. Maghintay po tayo ulit. Tapos, tignan po natin kung may na-download na po Windows 10. At, tignan po natin ang Windows Properties para makita po nito kung ito po ay ISO file. Step 2. Open ulit ang web browser nyo at i-type ang Rufus. Tapos i-click ang unang link at mag-scroll down po tayo. And makikita po tayong download latest releases at i-click ang unang link ay Rufus 4.6. Tapos make sure po na nakasalpak po ang inyong flash drive. And makikita po natin ang pangalan ng inyong flash drive dito sa device. Sa boot selection is dapat naka-disk or ISO image. Tapos i-select ang button. Punta po tayo sa Windows na i-download natin upang maka-create ng bootable USB. At i-click ang open. And sa partition scheme, dapat GPT po. And sa target system is UEFI. And sa volume label is papangalanan po natin ng Windows 10 bootable. Dapat po naka FAT32 ang file system natin. And sa cluster size is 16 kilobytes. Then start and then i-click ang OK. Make sure po na naka-backup po ang inyong files sa inyong flash drive dahil ito po ay mababurn or madedestroy. I-click ang OK. Then OK. At maghihintay po natin ulit. Step 3. Computer reformat. I-click ang power on at ilang press ang ESC para makapunta sa boot option. Nakadepende sa laptop kung ano ang key sa pagpunta sa boot option. Select ang USB hard drive. Kapag nakita nyo to, select nyo lang ang next button tapos i-click ang install now. Hintaying mag-set up. I-check ito at i-click ang next. Tapos sa option na ito, piliin ang option na custom. Tapos kung reformat ang gagawin ninyo at na-backup mo na lahat ng mismong files, I suggest na i-delete nyo na lang lahat para fresh. Iiwan nyo lang itong drive 0 unallocated space
Tapos i-click ang new. Tapos click ang apply, then okay. Tapos i-wait nating mabasa. So basically, nag-create siya ng ilang partitions. So isa-select natin si primary para dito natin ma-install sa Windows 10, then click next. Hintayin lang nating matapos tapos i-click ang restart now. Hintayin lang natin mag-load. Mag-set na tayo ng region. Hanapin ang Philippines. Tapos next. Next. I-connect ito sa available Wi-Fi. Tapos hintayin mag-set up. Pagkatapos mag-load, i-add ang Microsoft account, tas mag-create ng PIN, tas i-set up na ang laptop. Hintayin lang natin mag-open. Pumunta sa File Explorer at iselect ang Manage Device Manager. Makikita nyo dito sa other devices ang mga drivers nyo na hindi pa na-install. Step 4. Windows Driver Installation. Pumunta sa search bar at isearch ang run tapos itype ang dxdiag para malaman ang system manufacturer at system model. Pumunta sa web browser at itype ang system manufacturer at system model ng laptop nyo. I-click ang unang link. I-open all ito at i-check ang mga drivers na kailangan ng laptop nyo at i-download ito. Hintayin ma-download. I-install ang driver na na-download. Hintayin lang ito. At ayan, na-install na ito. Ganun din ang gagawin nyo sa ibang na-download.